Baka makita tayo ni Yaya, Lilith. Hinihingal niyang paalala rito, ngunit tila baliwala lang yon. I don't care. No one will stop our lovemaking. Won't be gentle. Paalala nito, malamang ay dahil sa inis sa kanya. Siya man ay nainis. Akala ba nito ay magmamakaawa siyang maging banayad ito? Hindi. Go. Gusto ko na lang matapos to. Matapang niyang sambit, bago kusang pinaghiwalay ang mga hita niya upang maipagkasya nito ang sarili. Kaya lang hindi yata ito kontento dahil mas lalo nitong nilakihan ng espasyo. Sa laki ng katawan nito ay pakiramdam niya mananakit ang mga hita niya. Scream if you want. Yun ang paalala nito bago tuluyang iposisyon ng sarili. Gigil siyang napapikit at hinampas ang balikat nito matapos may maalala. Wala kang ginamit. Inis niyang angil at pilit itong tinulak. Kaya lang ay ramdam na niya ito. That's called dirty game, sweetheart. Mayabang na bulong nito. Nagmulat siya ng mga mata para lang matalim itong tingnan. Ngunit bahagya na itong nakangisi. Hinapit nitong bewang niya at marahang pinatakan ng halik ang kanyang leeg bago nagsimulang gumalaw. Nanuyo ang lalamunan niya sa ginagawa nito. Ngunit pilit niyang pinipigilan ng sarili na huwag madala. Namaluktot ang mga daliri niya sa paa. At kahit pa gusto nang bumigay ng katawan niya ay nanatili siyang umaktong tuod. Ramdam niya ang init na binubuhos nito. At kahit gusto niyang magpapadyak sa inis ay hindi niya magawa. Nanghihina siya at naisandalang ulo sa dibdib nito. I have protections upstairs, though. Muling sambit nito habang pilit inaayos ang buhok niya. Ano pang magagawa nun? Leche ka. Mahinang angel niya bago mahinang hinampas ang braso nito. Dinig niyang mahinang halakhak nito. Nangihina siyang napapikit at tamad na kumapit sa braso nito. Sleep. I'll take care of your clothes. Muling bulong nito. Binuhat lang siya nito ng ganoon kahit kusa niyang inikot ang mga hita sa bewang nito. Takot niya lang na mahulog pero tinatangay na siya ng pagod sa ginawa nila. Baka mahulog ako. Inaantok niyang paalala rito. Mahulog ka na lang sa akin. Mahinang sagot nito na hindi siya sigurado kung narinig ba niya ng tama. Ang alam niya lang ay hindi na niya maimulat ang mga mata. Nalingat lang siya sa pagtulog matapos maramdaman ang pagdausdos ng mainit na palad sa pagitan ng mga hita niya. Agad na matalim na tingin ang pinukol niya kay Rafael. Inosente itong nakatitig na akala mo ay walang ginagawang masama. Naantok pa ako. May halong inis na sambit niya. It's 3 in the morning. I can't sleep. Parang batang paliwanag nito. Isang gabi lang ang hiningi mo. Tapos na ang oras mo. Wala pa ang araw. That only means I still have time. Ngumisi ito. Nanliit ang mga mata niya rito at pilit inipit ang kamay nito. Yun nga lang ay lalo itong naging agresibo. At tingin niya ay traidor ang katawan niya. Sa kabila noon para siyang tangang muling nagpaubaya at hinayaan na mapag-isang katawan nilang dalawa. Hinayaan niya na rin kumawala ang mga ungol sa bibig niya at magpasakop ng buo dito. I will hunt you down once you get pregnant again with my child. Mapanganib na bulong nito. Hindi niya pa gets ang sinasabi nito. Pero noong may araw na halos maningkit ang mga mata niya sa maleta sa paanan ng kama. Bobo ka ba? Wala naman akong dinalang gamit dito. Mataray niyang tanong habang pilit kinikip-kip ang kumot sa kanyang katawan. Baliwala itong tumayo, naka-boxer short na ito, kaya't nakahinga siya ng maluwag. Lumapit ito sa maleta at parang modelo na sinipat iyon. Yeah, mga gamit mo ito. I am giving you choice to stay or to live. To live, Rafael? Yun ang pipiliin ko. Hindi ako magtsatsagang makisama sa'yo sa bubong na to. May magandang buhay na naghihintay para sa anak ko. Kita niyang umigting ang panga nito bago mahinang tinulak ang maleta palapit lalo sa kama. Sure, get dressed and find your way out. Leave and never come back. Malamig na utos nito bago tumungo sa pinto. Mahina pa siyang natawa sa inasta nito. Ano bang iniisip nito? Na mananatili siya dahil lang sa nag-lovemaking silang dalawa? Akala ba nito ay magbabagong isip niya dahil lang sa init ng katawan? Of course not. Talagang aalis kami ni Serenity. Sana lang huwag ka nang lumapit pa ulit sa amin. Matapang niyang hamon na ikinatigil nito sa pagpihit sa doorknob. Tila nag-isip pa ito pero napaatras siya sa kama noong lumingon ito. Sinabi ko bang sasama si Serenity sa aalis? Nakangising tanong na nito na nagpamaang sa kanya. What do you mean? Ang kasunduan natin ay ikaw lang ang aalis. Now, if you really want your life back and to live in luxury, I am not stopping you from living. But do not bring Serenity with you. She is my daughter.
and she will stay here with me. May otoridad nitong pahayag kaya't hindi siya nakasagot. Kumuyom ang kamao niya at malakas na sumigaw noong makalabas na ito ng kwarto. Hayop ka, Rafael! Hayop! Binato niya ang unan at kumot. Wala na siyang pakailam kahit pumasok pa sa kwarto si Yaya Lilith. Nanggigigil siya ng sobra sa gusto nitong mangyari. Asa naman itong iiwan niya ang anak niya? Magunaw na ang mundo pero hindi niya iiwan si Serenity. Isasama niya itong aalis. Nawala siya sa mood buong araw. Pagkatapos maligo at magbihis ay hindi na siya lumabas ng kwarto. Nakipagtitigan lang siya sa maletang nasa harap niya. Hindi niya alam kung aayusin ba niyang mga damit at isali sa damitan ng lalaking hayop o hayaan na muna sa maleta hanggang sa makaalis sila. Nanggigigil talaga siya. Nananakit na rin ang ulo niya at tingin niya ay masasampal niya si Rafael oras na makita ito mamaya. Nasabunot niya ang buhok sa sobrang ines. Nasa ganoon siyang ayos noong bumukas ang pinto. Iha, may pagkain sa ibaba. Kumain ka na. Si Yaya Lilith na agad lumipad ang tingin sa maleta. Wala po akong gana. Aalis ka na yata. Imbis ay tanong nito. Umayo siya ng upo at sinuklay ang buhok niya. Baka mamaya ay nagre-report pala ito kay Rafael. Aalis na po kami ni Serenity. Isasama ko ang anak ko. May diing sagot niya. Napatango ito. Sayang naman at may mga bagong kalaro ang bata. Sabihan mo na lang ako kung kailan para naman maipag-ayos ko siya ng gamit. Hindi niya alam kung nangaasar ba ito o seryoso yun. Malamang na alam naman itong hindi payag si Rafael o alam nitong balak niyang itakas ang sariling anak. Napabuga na lang siya ng malalim na hininga. Kung mananatili pa siya rito ay baka mabaliw siya. Niwala siyang mapaglibangan samantalang ang anak niya ay mukhang nakahanap na ng kalaro doon. Mommy, we played a lot though someone called me maarte. Kwento ni Serenity kinagabihan. Tumikwas ang kilay niya. Sinong tumawag sa'yo ng ganon? Don't let them bully you. Paalala niya. Ang ayaw niya sa lahat ay ang masaktan ito. Makikipag-away talaga siya kapag may nanakit sa anak niya. It's fine, Mommy. They didn't hurt me physically. May mga friends na ako, Mommy. Tuwang-tuwang kwento nito na hindi niya kayang sirain. That's good. Enjoy while I am still convincing Rafael to let us go. Kumibot ang labi nito. You mean my daddy? Nagulat siya sa tanong nito. Since when did you call him daddy? Ilang araw pa lang tayo dito, baby. Umakto itong nag-iisip. Well, Yaya Lilith told me he is my father. Kahit naman i-hate ko siya, daddy ko pa rin naman. Nakumbinsi ka niya? Gulat niyang tanong. He's not that bad, Mommy. Ngumiti pa ito. Nasampal niyang sariling noo dahil doon. Ayaw niyang ma-attach dito si Serenity. Lalo siyang mahihirapan na kunin ang anak niya kapag ganoon. Kumukulo na naman ang dugo niya sa mga paraan nito. Ginamit pa yata si Yaya Lilith makumbinsi lang ang bata. Niwala man lang permiso sa kanya kung dapat na bang aminin sa bata yun. Kahit na malamig sa labas at madilim, naghintay siya rito. Kukumprontahin niya ito at pipilitin na ihatid na sila. Nakaupo siya sa may baitang bago ang pinto. Napatuwid siya ng tayo nang marinig ang paparating na sasakyan nito. Pumarada yun sa tapat ng gate. Pakiramdam niya nga ay nakatitig na ito sa kanya kahit hindi pa lumalabas ng sasakyan. Saktong paglabas nito ay huli niya agad ang kunot na noo nito at titig na seryoso. Magsasalita na sana siya kung hindi lang bumukas ang kabilang sasakyan. Niluwa noon ng isang babaeng may kargang natutulog na bata. Tingin niya ay kaedad ni Serenity batang lalaking buhat nito. Salamat, Ralph. Buti na lang talaga at nakasalubong kita. Salamat sa libreng sakay. Maluwang na pasasalamat nito. Tumaas ang kilay niya at hindi masyadong narinig ang sagot ni Rafael. Kita niya na lang ang pagtango nito bago muling humarap sa kanya. Humalukip-kip siya. Akala niya ilalapit ito pero may kinuha pa itong supot sa loob ng sasakyan. May nahanap ka na naman palang ibang babae. Mas maganda. Hindi mo na kami kailangan ni Serenity dito. Maanghang niyang bigkas noong lumakad na ito palapit sa kanya. What are you still doing here? Imbis ay tanong nito. Tingin niya ay sumobra ng taas ng kilay niya sa tanong nito. Baka iniisip nito na hinihintay niya talagang pagdating nito. Akala ko'y umalis ka na. Dagdag nito na nagpanganga sa kanya. Aba naman, gusto na talaga siyang paalisin doon. Para ano? Para makapambabae na ito? Tumaas na naman yata ang presyon ng dugo niya sa naisip. Nailahad niya ang kamay dahil doon. Agad naman itong sinabit ang supot sa kamay. Hindi manggang hinihingi ko.
Agad niyang sita matapos masilip ang laman ng plastic. Inosente nitong kinuha muli ang plastic. What do you want? The house key? Litong tanong nito sa nakalahad niyang kamay. Ngumiti siya ng alanganin. No, I want the car key, Rafael. Pinapalayas mo ako rito pero wala kang iniaabot na susi ng sasakyan. Napatikwas ito ng kilay. You're expecting me to send you home decently? Ngumisi pa ito. Malamang, alangan namang sumakay lang kami sa bus ni Serenity. Sarkastikong bigkas niya. Nawala ang ngisi nito. Muntik pa siyang mapasigaw noong hilain siya nito bigla papasok ng bahay. Nilak nitong pinto at walang babalang sinandal siya nito roon. Dumaing siya sa sakit ng likod niya ngunit hindi siya makakilos ng maayos noong itinukod nitong isang palad sa pinto sa bandang itaas ng kanyang ulo. I told you, Serenity will stay here with me. Madiing imporma nito. Hindi siya nagpatalo sa matalim nitong tingin. Isasama ko ang anak ko sa ayaw at sa gusto mo. Umangat ang gilid ng labi nito. And I will not allow that, Emilia. Kung gusto mong umalis sa pamamahay ko, lumakad kang mag-isa. Maiiwan dito ang anak ko. Serenity is mine, remember that. Nagtiimbagang siya sa pahayag nito. Gusto niya talaga itong sampalin. Wala mang isang kurap ay dumapo ang malakas na sampal niya sa pisngi nito. Pumaling ang mukha nito at agad na namula yon. How dare you, Rafael? Akin lang ang anak ko. Isasama ko siya. Pumikit ito ng mariin at bahagyang hinaplos ang nasampal niyang pisngi bago sumulyap sa kanya. In your dreams, sweetheart, Serenity will stay here. Kung gusto mo siyang makasama, manatili ka rito. Kung atat kang umalis, umalis kang mag-isa mo. Walang ngiting agad na sagot nito. Nanghina siya sa narinig. Mukhang walang pag-asang makuha pa niya ulit ang anak niya. Tumalikod na ito tumakbang patungo sa hagdan. Habang siya'y dumausdos pa upo sa sahig, nangilid ang luha niya sa kawalan ng pag-asa. What do you want me to do, Rafael? Ano ba bang kailangan kong gawin para lang pakawalan mo na kami ni Serenity? Galit niyang sigaw na nagpatigil dito. Mahina siyang humikbi. Hindi alintana kahit pa lumakad ito pabalik sa kanya. Niluhod nitong isang tuhod. Naiinis niya itong inirapan sa kabila ng luha niya. Hindi nga lang siya nakakilos noong hawakan nitong baba niya upang magharap silang dalawa. What did you ask again? Seryoso ang boses nito. Hinawi niya ang kamay nito at matapang na tiningnan. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Para lang ihatid mo na kami pabalik ni Serenity, ha? Iyon ba ulit? Magsawa ka sa katawan ko kung gusto mo. Basta pakawalan mo kami ng anak ko. Umigting ang panga nito at bahagyang sumulyap sa kanyang katawan bago ito tumayo. I can have that anytime I want. Lalo na kung hating gabi. Alam mo yan. Paalala nito na sumampal sa kanya sa katotohanan. Tumayo rin siya at nag-angat ng tingin dito. Pwes, ano pa? Ano pang gusto mo at pagbibigyan kita? Kapalit ng kalayaan namin ng anak ko. Kumibot ang labi nito tila nag-isip pa. Nakahanda siya sa anumang hingin nito. Ngunit hindi siya naging handa sa naging sagot nito. I want another child. Give me a child. And you can take Serenity with you. Hamon nito na nagpahina sa mga tuhod niya. Puwisit. Gigil niyang nilapag sa mesa ang babasaging baso na kakatapos niya lang inuman. Naiinis siya at literal na kumukulong dugo niya para kay Rafael. Sa binigay kasi nitong kondisyon ay talo pa rin siya. Malamang na hindi niya rin maiiwan ang magiging anak niya rito kung sakali. Mukha ba akong palahi ang baboy? Kakigil. Inis niyang angil habang nakatingin sa labas ng kusina na akala mo naman ay naroon si Rafael. Kapag talaga ako nakabalik, lintik lang ang walang ganti. Bubulong-bulong niya muli bago dumausdos ng upo sa upuan at sinubsob ang mukha sa mesa. Oh, kumalma ka na, iha. Hindi ka rin pakikinggan yan. Agad siyang napatingin kay Yaya Lilit na kakapasok lang sa kusina. Nakangiti pa ito na tila nasisihan sa nangyayari sa kanya. Ang hirap pakiusapan niyang alaga mo, Nay. Hambog na nga, damuho pa. Hindi niya mapigilang lakasan ng boses para sana marinig ni Rafael na nasa kwarto na yata. Mahinang natawa ang ginang sa kanya. Paano ka ba kasi makiusap? Sinusuyo mo dapat at hindi inaaway, Emilia. Umingos siya sa narinig. Asa naman siyang susuyuin ko? Sino ba namang matutuwa sa kondisyong gusto niya? Bigyan ko pa siya ng isang anak para lang makuha ko si Serenity? Paano naman ang bagong baby ko maiiwan sa kanya? No way, Nay. Mahinang napahagikik ang ginang dahil doon. Ibig lang niyang sabihin huwag kang umalis. Huwag mo kasing iwan. Napapikit siya ng mariin sa narinig. Hindi siya kinikilig, bagkus ay lalo siyang naiinis.
Bigyan niya ako ng rason para hindi umalis. Eh di bigyan mo nga siya ng maraming anak. Singit agad ni Yaya Lilit na kinamulat niya ng mga mata. Ibang usapan yan, Nay. Ang gusto kong ibigay niyang rason ay kukunin niyang karapatan niya sa Silvestre Empire at ipapasa kay Serenity. Ang gusto ko lang naman ay seguridad para sa kinabukasan ng anak ko. Ayokong tatapak-tapakan lang siya ng Ate Edela ko at ni Amethyst. Mabigat niyang paliwanag. Tinapik siya ng ginang sa balikat na tila nakikisimpatya ito sa kanya. Maghintay ka lang. Higit pa riyan ang makukuha mo, Iha. Sus, hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang sa gumuho ang bahay niyang bulok? Pasaring niya. Napatawa muli ng mahina ang ginang. Ngunit hindi nagsalita. Wala namang espesyal sa bahay niya bukod sa may bubong at may gate, mukha namang bulok. So that's how you describe my house, Miss Emilia Chavez? Natigilan siya matapos marinig ang seryosong boses nito. Agad siyang napalingon sa bukana ng kusina. Nakahalukip-kip doon si Rafael at nakasandal sa hamba. Kitang-kita niyang hubog ng katawan maging ang V-line sa bewang nito. Tanging sweatpants ang suot nito na tingin niya ay bahagya lang nakakapit sa bewang. Babalik na ako sa kwarto ng apo ko. Paalam bigla ni Yaya Lilit, kaya't na-alerto siya. Balak niyang habulin at pigilan ang ginang ngunit mabilis na itong nakaalis sa kusina. Para tuloy sumikip ang lugar at nabawasan ang oxygen na nalalanghap niya dahil sa presensya ni Rafael. Hindi na siya makatingin dito at gusto na lang din umalis doon. Ang tawag mo pala sa bahay ko ay bulok? Seryosong tanong nito bago lumakad palapit sa kanya. Agad siyang napatayo. Sasandal sana siya sa lababo ngunit iniwasan niya yun matapos maalalang pinagsaluhan nila ng gabi roon. You think Serenity cannot live here comfortably? Dagdag na tanong nito. Ang kaba niya ay dumoble. Daig pa kasi nitong investigador sa klase ng tingin nito. Nanlamig ang kalamnan niya pero ayaw niyang ipakitang may epekto ito sa kanya. Tumikhim siya at umikot sa kabilang banda ng mesa para lang makaiwas dito. This is not like the mansion where I used to live. What do you want me to say? Napalasyo ang bahay mo? Isa pa. Kung komportable ka rito, pues ako hindi. And I bet nagtitiis lang din ang anak ko dahil ayaw mo kaming ihatid. Napirmi ang mga labi nito ngunit bago pa ito makapagsalita ay humakbang na siya sa bukana ng kusina. Nga pala, gumawa ka ng baby mag-isa mo. Total sabi mo nga, kayang-kaya mo namang makuha yon kung kailan mo gusto. Maanghang niyang dagdag bago tuloy-tuloy na lumakad palabas ng kusina. Hindi na niya nilingon ang reaksyon nito. Para siyang nakipaghabulan sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Napapaypay pa siya sa sarili noong makarating sa hagdan. Hindi siya makahinga ng maayos. Kalma lang, Emilia. Pakiusap niya sa sarili habang naghahabol ng hininga. Umikot pang tingin niya sa bahay. Hindi naman talaga bulok yon. 2 palapag pero hindi sobrang rangya. Parang simpleng bahay sa subdivision lang. Isang hingang malalim pa'y hahakbang na sana siya sa hagdan paakyat. Ngunit nagulat siya noong may pumigil sa kanyang siko. Pag-angat niya ng tingin ay nakasulyap sa kanya si Rafael. Kahit gusto niyang iwaksi ang kamay nito'y umakto siyang hindi apektado. Bakit? Mataray niyang tanong. Maliit na umangat ang gilid ng labi niya.